Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at inaanyayahan ko pong samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ako po si Pastora Rabil Balahula mula po sa CRC Chess 13 Martires at sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Hukom 13 verse 8 hanggang 14. At ito po ay may title na Angel of the Lord, Confirm the Word spoken before. At inaanyayahan ko po na ako po ay samahan ninyo sa pagbasa ng ating talata mula po sa Hukom 13 verse 8. Sabi po ng 8, dahil dito nanalangin si Manoah, Yahweh, kung maaari pabalikin ninyo sa amin ang nasabing propeta ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin. Verse 9, tinugon naman siya ni Yahweh, napakita uli ang anghel sa asawa ni Manoah, minsang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoah, halika, narito na naman yung taong napakita sa akin nung isang araw. Verse 11, sumunod naman si Manoah, pagkakita niya sa tao, tinanong niya, kayo ba ang nakausap nitong asawa ko? Oo, ang tugon nito. Verse 12, kung magkatotoo ang sinabi ninyo, magiging ano ang bata at ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Manoah. Sumagot ang anghel, kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinasabi ko sa kanya. Verse 14, huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas, huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Sundin niyang mabuti ang sinasabi ko sa kanya. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. At ako po'y samahan ninyo sa maikling panalangin. Dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, salamat po sa kapahayagan mo sa umagang ito. Alam po namin na patuloy kang magpapahayag at patuloy na bibigyan mo kami ng karunungan at pagkakaunawa sa iyong salita. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Dito po sa ating passage na binasa, meron po dito dalawang point of view na matututunan tayo. Ang una po ay ang katapatan ng pangako ng Diyos. Makikita po natin na ito pong si Manoah at ang kanyang asawa ay pinangakuan ng Diyos ng isang anak, bagamat yung asawa po ni Manoah ay baog, pero dahil po sa katapatan ng Diyos, sila po ay binayayaan ng isang anak at ito na nga po si Samson. At dito po makikita po natin na yung pangako ng Diyos ay tinupad ng Diyos sa kanilang mag-asawa. At makikita po natin na ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Kahit anong mangyari, hindi siya nagbabago. Sabi nga po ng Hebreo 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. At makikita din po natin sa Hebreo 13:8, sa verse pong ito, remind us that in world where everything seems to move, we have the promises that Jesus never changes. He has been the same loving, present, and powerful God since the beginning of time. He remained that same God today, and He will be the same God forever. When life is unpredictable, when the future is uncertain, and when questions seem louder than answer, God's character remain steady and unchanging. He is the God never leave us, and He is the God who give us peace and provide for our every needs. So makikita po natin yung unang point of view, yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Hindi po siya nagbabago. At nakita din po natin sa ating nabasa sa ating passage na ang Diyos po ay naging tapat sa mag-asawa sa buhay ni Manoah, na kahit baog po yung kanyang asawa, binigyan po sila ng anak ng ating Panginoon. So ang Diyos po ay laging faithful, hindi po siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang ikalawa pong main point na matututunan natin sa ating passage ay the importance of obeying God. Makikita po natin
natin doon sa ating binasa na binigyan siya ng instruction ng angel na kailangan pong sumunod nung asawa ni Manoah sa ipag-uutos niya na yun, pinagbabawal siyang uminom ng mga inuming pinagbabawal and then mga pagkain pinagbabawal. So, napaka-importante po na tayo po ay sumunod sa Panginoon. Sapagkat sa pagsunod po natin sa Panginoon, ito po ay magiging pagpapala sa buhay natin. Kaya nga po, the importance of obeying God is our way of showing God that we love Him. And it is that through our obedience that God recognizes us and enable us to enjoy His love. Diba? Kapag po tayo marunong sumunod sa Diyos, hindi po tayo mapapahama. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa ating Panginoon. At ayun pong pagsunod sa ating Panginoon, meron po yang reward. Una po, kapag po tayo marunong sumunod sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng long life. And then, ikalawa po, unexpected favor. Yung mga hindi inaasahang pabor na nagmumula sa Panginoon. And then, yung pong ating worship na promote lagi kapag po tayo ay pinagpapala ng Diyos, yung pong pagsamba natin sa Panginoon talagang tumataas dahil sa kabutihan ng Diyos. And then, power of authority. Nagkakaroon po tayo ng power of authority. And the next po and the last one is multiplication of blessing. Talagang nagmumultiply po ang pagpapala kapag po tayo ay marunong sumunod. Kaya dito po sa ating nabasa, sa ating pinag-aralan, napakaganda po nung dalawang point of view na matututunan natin dito. Yung pong katapatan ng Diyos at yung importance of obeying God. Yun lang po at salamat po sa Panginoon at purihin po ang Diyos sa kanyang salita sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos at inaanyayahan ko rin po na ang bidyong ito ay ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan upang mapagpala din sila ng salita ng Diyos. God bless you all at tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa salita mo na aming natutunan sa umagang ito. Salamat po sa nais mo na kami ay maging mapagsunod sa iyo at salamat din dahil pinapakilala mo sa amin na ang katapatan mo po ay nananatili. Thank you Lord. In Jesus name we pray. Amen.